Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is open and safe environment, so communication. Our scripture for today is James chapter 1 verse 19 to 20. Listening and doing. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. So, sinasabi dito na tayo daw dapat is mabilis tayo makinig and mabagal tayo na magsalita. Ibig sabihin, kailangan more on nakikinig ka sa mga taong kausap mo more than nagsasalita ka. Kasi, kailangan makontrol mo yung sasabihin mo kasi sobrang powerful ng taong talagang makakasakit ka or kahit lang sa tanga nakakasira or nakakaayos ng relationship. So, slow to become angry. So, pag-aralan natin kung paano natin makokontrol yung anger natin. Dahil kapag nadala tayo ng mga emotions natin, doon napapasok yung mga kasalanan and hindi siya kinalulugod ng Panginoon. Our first teaching is safe environment encourage healthy communication. So, para magkaroon ng safe environment kung saan merong magandang relationship, kailangan merong healthy communication na makikinig ka para maintindihan yung isang tao, hindi makikinig ka para lang magkaroon ka ng rebut. So, ibig sabihin, you listen to understand and hindi lang listen to reply. Second, first rule of communication, one talks, the other one listens. So, kapag sa communication, kapag yung siya yung nagsasalita or siya yung nagrarant, siya yung nagsasabi ng mga hinanain niya, dapat yung isang tao naman is nakikinig sa kanya. And vice versa, kung yung isang tao naman yung nagsasalita, dapat marunong ka rin makinig kasi sa relationship and communication is a two-way. So, you listen and you speak. And kapag it's time naman ng kaharap mo na magsalita, ikaw naman dapat yung matututo na makinig. Third, open line communication develop and heals relationships. So kahit saan, relationship sa pamilya, relationship sa Panginoon, sa friends, sa partner, kailangan natin ng open communication na kung saan libre kang i-express yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, nakakapagpalungkot, nakakapagpagalit, so that maintindihan ka ng other person kung ano ba yung mga dapat niyang gawin, paano ka ba niya maintindihan. So, move naman tayo sa application. Everyone must be quick to listen and slow to speak. So, kailangan, kapag nakikinig ka kasi gusto mo talaga maintindihan yung point ng isang tao, hindi lang nakikinig ka, tapos kapag may narinig ka na iba, bigla ka nang mag-interfere sa sinasabi mo, bigla ka nang sasabat. So, kailangan matuto tayo makinig at understand natin kung saan ba nanggagaling yung tao na yun. Tsaka tayo magsalita. Pag-isipan natin mabuti yung sasabihin natin. Second, everyone must be slow to anger, offering safe environment. So, kailangan mapagpasensya tayo. Kaya nga sinasabi sa Bible na ang mapagmahal ay mapagpasensya. So, ibig sabihin, love is patient. And kailangan natin kontrolin yung anger natin. Kasi once na nagalit tayo, hindi na natin makakontrol yung mga sasabihin natin, yung magagawa natin. But kung kukontrolin natin yan, kung matututo tayo na maging malumanay lang, i-handle ang sitwasyon na walang galit, magkakaroon tayo ng safe environment. And last but not the least, everyone must commit to make everyone feel safe, heard, and understood. So, kailangan hindi natin ini-invalidate yung feelings ng ibang tao, especially ng family, friends, or yung mga malalapit sa atin. Dahil kailangan maging safe sila na sabihin yung hinanaing nila. And kailangan parang maramdaman nila na naiintindihan natin sila, maramdaman nila na open tayo or nakikinig tayo sa mga hinaing nila. And ayun, kailangan lahat ng tao is maka-feel nun so that magkaroon tayo ng healthy relationship sa isa't isa. Hindi lang tayo dapat sarili ang iniisip na gusto lang natin sabihin yung hinanaing natin. Kailangan din natin matuto na kinig at umintindi ng hinanaing ng iba.
Yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.